Ramdam din ang tensyon sa iba pang bahagi ng West Philippine Sea. June 4, babalik ang aming team sa West Philippine Sea. Sa pagkakataong ito, sa Escoda, o mas kilala na Sabina Shoal ang aming biyahe. Dito, magsasagawa ng research and assessment ang ilang eksperto ng UP Marine Science Institute kasama ang Philippine Coast Guard. Ang lugar na ito, 70 nautical miles ang layo mula sa mainland Palawan, pasok din sa EEZ ng Pilipinas. Ang kanilang misyon, suriin ang kalagayan ng mga bahura at marine resources sa bahaging ito ng karagatan. Pero maya-maya pa, biglang umiksena ang China Coast Guard para pigilin ang aming paglalayag. Hinabol ng kanilang Rubber Hull Inflatable Boat o RIB ang rubber boat ng Pilipinas. Ginigit hanggang mauwi sa banggaan. 请你们不要做危险行动，危险行动，不要阻拦我航行安全，不要阻拦我航行安全。Second, China Coast Guard. China Coast Guard. This is Philippine Coast Guard. We are conducting marine scientific. Pero hindi nagpatinag ang mga Pilipino. Harangan ng RIB ang sitwasyon ngayon dito. Pagalingan ng pagmaniobra sa pagitan ng Coast Guard ng China at ang ating Philippine Coast Guard. Ang ginagawa ng Philippine Coast Guard ay hinaharangan itong mga miyembro ng Chinese Coast Guard na makalapit sa team ng University of the Philippines. Kailangan maging maingat sa pagmaniobra dahil mababaw ang bahagi na ito ng Sabina. Please do not interfere. Nang tumagal ang harangan at habulan, nagpakita ng karagdagang puwersa ang China Coast Guard. Nagpalipad sila ng 2 helicopter. At inalabas din nila ang 2 hovercraft na sa lakas pa lang ng makina ay kaya nang magpataob ng rubber boat. This is China Sea, Liu He Immediately. This is China Sea, China Sea. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. To China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. We are conducting marine scientific research activity. Please keep clear of us for safety. Clear now! Clear now! Ayon sa isa sa mga ekspertong kasama sa fieldwork nung araw na yon, hindi sila tinigilan ng China Coast Guard habang ginagawa ang kanilang pananaliksik. Nung bababa na kami galing sa BRP Teresa Magbanwa, agad-agad sumunod yung malalaking barko ng China. No? So marami silang naka-station doon na Coast Guard nila na vessels na malalaki. Kasing laki ng Teresa Magbanwa or mas malaki. Lumabas agad yun, sinundan kami. Nakasakay lang kami sa rubber boat. Naging matagumpay ba ang kanilang misyon na suriin ang ilalim ng karagatan? Hindi pa rin natatapos ang pambubuli ng China sa kanila. This is Philippine Coast Guard vessel. You are sailing 100 yards on my port bow. What is your intention? Over. Binuntutan pa rin daw sila ng malalaking barko ng China habang pabalik sa BRP Teresa Magbanwa na 2 banang nakaistasyon sa Sabina Shoal. Nung matapos na kami, nung day 1, nag-decide na kami na tumigil na, hindi na namin tutuloy. Dahil sobra nang mapanganib kasi nagbaba na rin sila ng speedboat. Kinabukasan, June 5, dinagdagan pa ng China ang kanilang presensya sa Sabina Shoal. Pero ipinagpatuloy pa rin ng mga eksperto ang pagsusuri sa mga bahura sa dagat. Mahalaga raw kasing makumpirma nila ang report na nakuha ng Philippine Coast Guard o PCG sa umano'y posibleng reclamation activity ng China sa bahaging ito ng West Philippine Sea. Ang kaso, we are at currently itong side na to ng Pilipinas nasa bleaching watch. Sa pag-aaral sa Sabina o Escoda Shoal, nakitang patay na ang maraming corals. May mga parte rin ng karagatan na kung titignan, maganda at malusog pa ang mga corals at bahura.
Pero nang masuriin, nakakitaan na raw ang mga ito ng indikasyon ng bleaching o senyales na maaring tuluyang mamatay kapag hindi nakarecover. Makikita rin sa ibang bahagi ng West Philippine Sea ang pagkasira ng mga bahura. Sa pagpunta namin sa Scarborough Shoal noong 2018, dito tumambad sa amin ang malaking pinsala na nangyari sa ilalim ng karagatan. Sira-sira at namumuti na ang mga bahura sa bahaging ito ng Scarborough. Grabe na yung sira sa ilalim. Kulay ako na. Kanilang mga corals sa kuwasan. Mahirap na makarecover ng bahura na ito. Ilang taon bago babalik siguro sa normal lang kayo, pero mahirapan na siguro. Wasak-wasak na eh. Mga patay at basag na corals na itinambak umano ng China sa mga buhay na corals ang nadiskubre naman ng mga eksperto. Sa isang maritime survey nito lang nakaraang buwan sa K area ng Pag-asa Island. Indikasyon daw ito na posibleng may gagawin na namang bagong man-made island na ngayon ay mas malapit na sa isla ng Pag-asa. Lumabas din sa kanilang pag-aaral na nababawasan ang mga isda sa Pag-asa Island. Halos namamatay na rin ang mga natitirang corals dito. Ibig sabihin, sinyalis daw ito na masisira na ang yamang dagat sa isla. Hindi na nakapagtataka kung bakit pinag-aagawa ng iba't ibang bansa ang West Philippine Sea. Dahil dito matatagpuan ang 30% ng lahat ng coral reef o bahura sa bansa. Itik ito sa yamang dagat at iba pang natural na mga yaman. Sa mga bagong ekspedisyon na ginawa ng Marine Science Institute, madami din palang klase ng species ang hindi pa natin nare-report. Madaming species ng seaweeds, yung dati hindi natin alam na nandun ay nandun pala. Kaya paniniwala ng mga eksperto, mahalagang matutukan ang lugar at patuloy na mapag-aralan. Ang UP Marine Science Institute nakailang field assessment and research na sa West Philippine Sea. Ang MSI na gumagawa na ng pag-aral noong 1990s pa sa West Philippine Sea. Noong 2019 ang MSI nagkaroon ng sarili nitong barko. Taon-taon na kami nakakabalik doon, ano? Lalo raw nilang paiitingin ang kanilang pagsusuri dahil nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa mga mapanira daw ng activity ng China sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Andun yung mga uka sa gitna ng coral reef at ito ay indikasyon na merong din dynamite fishing na nangyari. So may illegal activities. Madami doon sa mga corals ay nababasag. Dahilan nito ay posibleng may mga barko at naglalaglag ng mga angkla. Nahihila at nababasag yung corals dahil dito. Malaki yung indikasyon na merong mass bleaching event. Sa Escoda o Sabina Shoal, limitado lang ang presensya ng ating sandatahan. Isa hanggang 2 barko lang daw kasi ng Philippine Coast Guard ang kayang i-deploy rito. Malayo-malayo sa napakarami at naglalakihang Chinese ship. Pero dihado man, nananatili pa ring buo ang paninindigan ng mga tropang Pilipino na magbantay sa mga teritoryo o lugar na malinaw na nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone o EEZ.